Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres, and this is Casey After Hours. Baka maging parang weird ito sa ibang tao. While I'm still okay, humihinga pa, I should do this to myself. Pinaghandaan ko na to. May issue ba tayo doon? May issue ba tayo na meron akong anak? Kasi I need... There are stars that shoot through the sky, illuminating 1 minute, and on the next, they're gone. And then there are those who shine brightly, consistently, no matter the season, no matter the darkness of the night. Her career spans decades, made up of steady output, just churning out hard work, day in and day out. But what happens when the studio lights are turned off? When she goes back to the quiet of her life behind the camera? Matagal na po siya sa industriya, pero ano pa nga ba ang hinahangad ng ultimate tiyahin ng bansa? Joining us today, the indefatigable Amy Perez. Amy, thank you so much for being with us today. Thank Sobrang you. nakakataba ng puso. Ano ba? May barrio last. May barrio last. Sasabihin ba nila, hindi, yun lang ang goal namin. Sabihin ba natin? Oh, sige. Hindi, yun lang yung goal namin, na pag tumanda kami, para lang kaming nasa barrio. Oo. Hayahay ang buhay. Yun yung look namin. Yes. But ikaw, you've gotten to this point na masasabi mo ba na hayahay na yung buhay mo, na this is what you imagined life would be for you? Slight lang. Gusto mo yung slight? Oo. Hindi. No, because when I turned 50, that was the time na na-realize ko Wait, na... 50 ka na? Something. 50-something. That was the time na na-realize ko na parang, wait lang, teka, parang I need to value myself more. So, dun ko na-realize na parang for the many, many years, I've been doing a lot of things for other people, taking good care of other people, ganyan-ganyan. So, nung nag-50 ako, parang, teka, nag-pause talaga ako. Parang I want to give myself naman that love and attention and appreciation. And that was the time I decided na Monday to Friday na lang ako mag-work. And then I gave Saturday as my day off. Officially, in-announce ko yun kahit ayaw nila. And how did that feel? Was it liberating? Oo, sobrang liberating. It feels so good na parang yung Saturday ko is really my day. I can do anything that I want to do. Because I've been working since I was 17 years old. So, I was like, okay, tong Saturday ko is my day. So, I can either play golf, I can go and have a massage, I can do mani-pedi, I can go out with my friends, I can meet my whoever. Wag lang yung mga masamang tao. Ganun talaga. Wag naman. Wala naman. Hindi, wala ka namang gagawin na sobrang wild and, wala namang ganon. Wag naman magpaka-wild. Wag naman magpaka-wild. But just, actually, ang minsan nga, gusto ko lang, I'll go out of town, tapos tutulala lang ako. Ang sayang tumulala. Ang saya nun. It's so underrated. Oo. What clicked for you between you and golf? Kasi yung iba naman dyan, baka, ballroom dancing or whatever. Pero sa'yo, golf. Bakit? Golf. Anong saya ang nadadala ng golf sa buhay mo? Baka maging parang weird ito sa ibang tao. But, Okay lang yan, we're all weird. Alam mo bang sobrang bango ng damo in the morning? Wait, hindi ako prepared. Yung grass! I wasn't expecting that. Okay. Di ba? Sobrang bango ng bagong tabas na grass in the morning. Lalo na yung pag medyo mga 6:30 a.m. ganyan. So, yun yung isang reason bakit ko na-enjoy yung golf. It's the walking, it's the nature tripping, it's the feeling na parang, wow, ganyan. Yung, basta, ewan ko, iba yung feeling, iba yung joy niya na binibigay sa akin. At saka to think na pinili mo ito. Na ikaw to. It was your decision. Yeah. No one chose it for you. You chose it for yourself. Gaano ka-importante para sa isang babae na up to the hobby, sarili mong desisyon, na may sarili kang pera, na may sarili kang space. Gaano yun ka-important? Syempre, iba yung feeling na, di ba, parang, yung iba kasi, syempre, they might, spend their money with other things, like pwedeng sa bag, sa jewelry, or whatever, di ba? As long as kaya mo. Pero for me, ito yung talagang, it gives me so much joy,
peace, lalo na pag naglalakad ka, tapos maganda yung tira mo, di ba? Parang, Lord, ang galing-galing ko. Feeling mo ang galing-galing mo, pero doon lang yung pinuntahan ng bola mo, di ba? So parang, alam mo yun, if nandoon ka sa stage na parang kino-question mo kung ano yung value mo or yung worth mo, pwede mong talagang isipin na, gawin ko kaya yung mga things na hindi ko ginagawa before. I started playing golf 20 years ago. Then I stopped. Dahil nagpalit ng boyfriend. Charot! Hindi. I was gonna say, pero hindi ko na nga binalik eh. Hindi. So, because nag-concentrate ako on other things. Like my career, my family, and then raising my 3 boys, di ba? And then nung nakita ko sila na, 15 na yung isa, turning 16. And then the other one is going to turn 12. Yung eldest, 27. So I think pwede naman nang magkaroon na ako ng time ko for myself. Which is very important for a woman. Diba? Hindi naman actually naman kailangan. Natin sila. At andyan naman tayo. Yes. Hindi ko naman din, kumbaga, parang pinower trip yung sarili ko or yung asawa ko na this is what I want, ganyan. Kaya lang, when I went back to golf, sabi ko sa asawa ko, parang, I can be good at something pala. At this age. At this age. So sinabi ko sa kanya, babe, papayagan mo ba ako na Saturday is my off and I will play golf? Sabi niya, sure. Kasi siya naman, meron din siyang sariling hobby niya, which is nagmumotor siya. Yun yung mundo niya. And I believe, pag mag-asawa kayo, meron talagang mga bagay you do separately. Yeah. So, kailangan. Kasi kung hindi, baka pag lagi kayo magkasama na dalawa, parang magbabangayan na kayo. Magpapalitan kayo ng mukha, boring na. Tsaka boring. At saka I think also yung hindi natin nakikita is the modeling that we do for the kids. Yes. Na nakikita nila na my parents are married but they're different people. They're on their own. Yes. Which sort of props them up na paglaki nila. I can be like mom or I can be like dad. Pwede. Diba? But when did you realize that, kanina you kind of touched on it, but when did you realize that you were entering this new season na wala na yung bagahe ng mga nakalipas? Diba? Nung nag-50 talaga ako, ang dami kong naging realization. Gusto mo yun? Ang dami kong naging realization talaga. Tapos sabi ko, parang siguro it's time na while I'm still okay, healthy, and humihinga pa, I should do this to myself. Yeah. Kasi pag naisip mo, kailan pa? When you're like, hirap ng maglakad, di ba? Like, di ba sabi nga nung iba, yung mga YOLO, you only live once. Kaya naman sila gastos ng gastos. Pero before ko naabot itong point na to, yung mga few years back, pinaghandaan ko na to. Parang alam ko na okay, dyan ako papunta. So, pagdating ko dyan sa point na yan, dapat maisip ko na kung ano yung mga mangyayari before ako umabot doon. So, iniisip ko na yun. Saan mo nakuha yan? Hindi ko alam. Pero ganun ako mag-isip. Siguro sa dad ko din. Kasi si Papa, siya yung tipo nung I started working at 17, diba? So, nung mga 5 years old ako, nagko-commercial ako because I was helping my parents during that time because they got married very early. My dad was, I think, 17. My mom was 16. So, I was second. So, kami dalawa ng kuya ko, commercial. So, will help Papa sa mga bills, ganyan. Pero nung nagka-work na siya, okay na kami. And then, nag-work ako ng 17. And then, I told him, Pa, I will pay for my college na para mabawasan na yung gastos mo. Ganyan. So, every time naman nagkakapera ako, lagi niya akong tinatanong, you have this and this amount. And then, sasabihin ko, bakit? Kasi merong bahay dito for sale. Bilhin mo to. I-invest mo dyan yung pera mo, tapos hulugan mo yan. Siyempre, nung bata ako, parang... Not for them, but for you, for your future. For my future. So, I'm like, 15 years to pay? Meron pa kaya akong show noon? Ganyan. Di ba? Kasi hindi naman stable ang job natin. Di ba? It's not as if alam natin natatagal tayo ng ganito katagal. Di ba? So, ako laging ganun. So, lagi ko yan iniisip. So, lagi lang akong takot to go overboard on some things. Yeah. Like, alam ko lang na, okay, hindi ka pang big house, townhouse ka lang. Hindi ka pang ganito, condo ka lang. Ganito, invest ka sa ganyan, ganito lang. Hindi ako yung masyadong risk taker, parang gano'n. Pero, calculated yung moves ko. So, teka muna. Yan. Before, because you're dami na rin, dami nangyari, sasanga-sanga na. Hindi, but
you know, you were very set in your ways when you met Carlo, your husband, hindi ba? Established ka na and all that. And as I said, maging professional man yan or personal, you were very set in your ways. Paano mo nabalanse na okay, ganito na ako, buong-buo na ako, pero ibang season ngayon, may bago, may hindi bago, may bagong marriage, you know, na naaalagaan. Paano yung compromise? Meron ba? Paano yung adjustment? Nung una talaga, when Carlo told me na, we're gonna date, tapos ganyan, tapos ganito, sabi, it's like, ano na ako, I was at the stage na pasong-paso na ako with love. Oh my God. Yeah. Ikaw na nagbibigay ng love advice. Ako na nagbibigay ng love advice. So, I told him, okay, so this is the package, Carlo. Sabi ko, this is me. I have a son. During the time, I think Adi was 6 years old or 7. Sabi ko. So, ito yung deal. Artista ako. May issue ba tayo doon? May issue ba tayo na meron akong anak? Kasi I need you to be, kumbaga, hindi ko naman sinabi sa kanya directly na kailangan may sarili kang confidence level na mga 101%, di ba? So parang na kailangan if you're entering that situation. Yes, because nakakatawa nga kasi sinasabi pa niya, pinapanood kita nga dati sa TV, crush kita, yung mga ganyan. Oh my God, ako talagang, Ilang beses mo na yun narinig. Oo, diba? So parang papunta na ako dun sa point na medyo parang papunta na ako sa pagiging jaded na, kumbaga. And then, sabi ko lang sa kanya, eto yun. This is me. Take it or leave it. And this is my past. Pak, sinento ko lahat. Okay. So yun tayo, sabi kong ganon. Napaka, ng pamilya. Kristiyano silang lahat, 'di ba? Napaka-conservative ng lola, and yet when they found out about me and Carlo, and may tita si Carlo na halos ka-age ko lang Oh my God, 'di ba? Talaga. So they were so supportive? Very very supportive. They've accepted Adi as if their own. Talagang nice. walang naging violent reaction, bakit siya? Walang ganon. So they were like so loving and so understanding and nirespect nila yung decision na yun ni Carlo. And sa side ko naman, syempre may question kasi parang bakit? Bata, ganito, ganyan. And hindi naman bata. Hindi naman sobrang batang-bata, pero lang. konti lang. Pero nung time na yon, Carlo was very firm sa decision niya na kasi we used to stay in front of my parents' house. And then he said, we're moving out. I said, bakit? No, because we have to have our own family, our own rules. Maiintindihan mo yan pagdating ng araw. Naging ba yun sa'yo? Parang, was it a breath of fresh air? Because for the longest time, it's been Ami making the decisions. Yeah. And then here comes Carlo na, making the decisions and the right decisions for us as a unit. Nung una, syempre I'm not used to it. So I'm like, may mga violent reactions ako. Tapos, and then na-realize ko na, okay, Ami, I think you have to mellow a bit. A bit lang. And really, hindi naman pagbigyan, but really learn how to submit. Syempre nung una, hindi kami sanay ni Adi. Lalo na for Adi because never siyang lumaki with a dad. Yeah. So ang dad niya is yung papa ko. So yun yung isang reason why Carlos said we have to move out. Kasi nakatira kami noon sa harap ng parents ko . So, parang somehow, pag wala ako, ang mama at papa ko ang nagbabantay kay Adi. Di ba si Adi lives there now? Yeah. Doon siya ngayon. So, parang ang nangyari, sabi ni Carlo, is we have to move out because we have to make our own decisions. Kailangan natin i-discipline si Adi or i-train si Adi or whatever. Nang tayo lang. Ikaw, ako, not na dinidisrespect natin ang parents mo, sabi niya. Pero kailangan lang natin to para lang siguro yung basic, yung pinaka root ng relationship. So nagkaroon ka bigla ng katuwang. Yes. And that was the time na parang pag kunyari may sira sa bahay, dati alam ko yon. Carmina, kahit magpalit ng tubo ng... Kaya mo? Oo, kaya ko. Alam mo, may tubo din mamaya. Papaayos ko sa...
papaayos mo sa akin. Oo. Yeah, kahit magpalit ng bumbilya and everything. So when we moved to our new place, nung finally na-afford na namin ni Carlo na makabili ng sarili naming bahay, alam mo bang dumating lang ako, nung dala ko sarili ko lang. Wala akong inisip about the house. Siya lahat. So ako yung talagang, sarap pala ang feeling ng prinsesa. Oo, dun ko lang. Ang sarap pala na ikaw naman ang inaalagaan. Yes. Because nga for the longest time, ako lahat, yung ganun. Ako nag-iintindi, ako nagaganito, ako nagde-decide. So now, ano yun, parang nakaprogram na yun sa akin. That the moment I step out of the house, I'm Ami Perez, the artista. Pero pagbalik ko at pinarada ko yung kotse sa garahe, sa pinto pa lang, nakapagpag na yun. Ami Perez, the artista, maiwan ka dyan. Pagpasok ko ng pinto, it's Ami the mother, Ami the wife. Yeah. Na, matatawa ka nga minsan, si Adi, I think, nung mga 15 or 16 siya, pag nagmamall kami, pag may tumatawag sa akin, siyang Ami, ganyan. Sabihin ni Adi, you know her, mom? Tapos sabihin niya, I forgot, artista ka pala. Oo. Totoo yan. Iniiwan ko talaga. Kasi even my kids, I never told them. Until someone told them. Na sabi nila, Mom. And then I don't bring them to work. Hardly. Hardly. Pag yung mga emergency lang na kailangan or ano, ganyan, sinasama ko sila. Ako nung nalaman na nila, di dinala ko na sila. Kasi alam mo na yung secret. Yung gano'n. Because iba diba? If they Kwento grow ko sa'yo, up. may nakakatawa pa kami experience. So, nagkaroon ako ng billboard, diba? Billboard for a time. Diba? Na kita yung mukha ko, ganyan. So, I went to Green Hills. Nandun yung billboard na napakalaki. Dinala ko yung dalawang anak ko. I think during that time, si Kyle is mga 8. Si Seiya was mga 4 ata, ganyan. So, sabi ko, look, that's mama. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oh yeah, that's you. Sabi ng isa, I think, Mama, you're a good person. Sabi Kasi may billboard ka. Kasi you're up there. And people always say hi to you. So, I think you're a good person. Sabi naman ng isa, no, Mama's famous. May ganyan. So, nung mga medyo nagkaedad-edad na sila at mga classmate na ang nagsasabi na, your mom pala is in in Showtime, ganyan. Chismoso. So sila na yung nagchichismisan. So pag sasabihin ni Seiya, Mom, my friends are asking, anak ka ba ni Chang Ami? So umuoo na daw. Pamangkin. So ganun sila. Hindi sila masyadong na artista ka pala, mama, ganyan. Speaking of Ami Perez, the artista, you've come a long way from your palibhasa lalaki days, my God. diba? At hindi ko lang sinasabi dito yung waistline mo na hindi lumalaki, pero yung height niya nagbabago through the years. High waist, low waist, ganyan, mid. Makita mo lahat yan sa palibhasa lalaki. Yung hemline, nagsishorts, ganyan, Bermuda. Naisip mo ba ever? Duster to dress. Ganyan. How much of a life changer palibhasa was to your life? Ang laki, sobra. And can I tell you the story of my short hair? Of course. Grabe yan. I had a boyfriend for 3 years. So, ang gusto niya, long hair ako. Tago natin sa pangalan. Wag na. After namin nag-break, lagi niya yung sinasabi, nung kami pa, na parang, ayaw kita ng short hair ha, please, if ever they'll ask you sa work, na ganito, ganyan, sana wag short hair, kasi maganda ka with your long hair, ganyan. Niloko ako. Nagtaksil. Ayaw mo ng short hair ha, pak! Nagpa-short hair ako. And it worked for me. Yeah, naging trademark mo na. Yes. So, I think mga 2022 when I tried to wear a hair extension, just ko violent ang reaction ng lahat ng tao. Ako naman parang, okay, 2022, I want to, do some changes naman sa self ko, ganyan. Nag-invest ako. Sa wig? No. Extension. Di ba? Ang mahal ng extension. 20,000, parang ganyan. So sabi sa akin, masyadong mahaba. Okay, nandito. Putulan daw. Okay, pinaputulan ganito. Mahaba pa din, pinutulan hanggang dito. Di bakit pa? Sabi nila, hindi pa rin daw sanay ang tao. Tinatanong nila, sino ba daw yung nasa TV? Putulin na hanggang dito. Hanggang sa tinanggal na. Tapos ang funny story pa nun,
hati yung reactions ng mga tao. Yung mga millennials sa Twitter noon, they were like saying, oh, ang fresh ni Chang, bago. Ganyan. Sila nga pala, by the way, ang nagbigay sa akin ng Chang na C-H-A-N-G. Because the original way of spelling it, di ba, is T-Y-A-N-G. Yeah. I mean, that's how I spell it. Oo, Lumang kasi tao Chahin. tayo. So, lumang tao ka. Yung mga millennials nung time na yun, naging Chang, C-H-A-N-G. So, nung nag-extension ako, oy, ang fresh ni Chang, new look, ganyan. Of course, yung mga nasa T-Y-A-N-G na Chang, na Chahin, Ayan. hindi ko siya kilala. Bakit siya ganyan ng hair? Ganyan. Hanggang sa na-principal's office ako. Tapos, sinabi nila kay Vice, sabi, Vice, sabihin mo kay Chang Ami, ibalik yung dating hair. Sabi ni Vice, ha? Ba't ako magsasabi? Trip na trip niya yung hair niya ngayon. Feeling niya, di ba, parang inaano ng mga millennials that they like it and gusto rin naman niya. Ba't ako magsasabi? Kayong magsabi. So finally, nagturuan sila kung sino magsasabi. Yung EP ng show ang nagsabi sa akin na Ami. Sabi daw, sa taas, ganyan. Hindi ka sa taas. Sino mga nasa taas? Yung mga ilaw. Sabi, hindi daw nila ikaw ma-recognize as Chang Ami or Ami Perez with the long hair. So, anong feeling mo? So, ako talaga, sabi ko, talaga ba? Sabi ko, 20K to eh. So, tinanggal ko siya. At goodbye, 20K. No, but how, alam mo, sa industriya nyo kasi, most often than not, you don't make the decisions for yourselves. Hindi ba? Maano ba yon? Parang Konti lang naman. Well, yeah, in a way. Hindi pa pinagsabihan na. Yeah. Oo. Nakakainis ba yon? Or parang feeling mo ba, parang bakit ba? Ito yung gusto ko. Siyempre, nung una, medyo bata ka pa, so you tend to just say yes and follow kasi yun yung rules, di ba? Because you want to stay in the business for long, di ba? But after 3 kids, parang feeling ko, meron pa ba akong kailangan gawin? Okay na ako. Tanggapin niyo ako, ito na yung hair ko, ito na yung katawan ko after 3 kids. So, this is me. Wala nang masyadong care. Okay. Kasi feeling ko din naman, I've reached a point na nakita ko na kung ano yung core ko, yung kung saan yung branding ko, kung anong nanay ako. Like if you notice, if you watch Showtime, meron akong different look for every day kasi meron yung like napag-usapan namin kasi ni Vice yun that there are days that you have to look like a mom na magsusundo sa school, you have to look like a mom na pupunta sa PTA, or you look like a mom na pupunta sa Rustans, or pwede kang mom na pupunta sa Pure Gold, ganyan. Iba-iba, SNR, ganito. Yun. Kasi ang gusto nila is you have to be that relatable. Na yes. Na nakikita nila sa akin na, ito yung nanay, ito yung, Totoo naman. Oo. Tinanggap ko naman na yun. Hindi, tsaka ganun ka naman. Oo. You're so relatable. Ilang beses na natin, pahapyaw pa lang na pag-uusapan si Vice, yung Showtime, it's very different na now from how it began. And not a lot of people know the kind of changes that happened within nung nawalan tayo ng prangkisa, nung nagkaroon ng pandemic. Nakasabay ng symptoms ng menopause ko. Ganyan. Diba? So talk to us about the Showtime family during those darkest days, diba, in its existence. Kung paano rin, ano yung naging role ni Vice? Kasi ang nakikita lang nila, kayo pag nandyan na. Yeah. Pero yung nangyayari sa likod at what you had to go through to make sure that every single day meron pa ring mapapalabas. Anong nangyari sa likod? That was a very, very hard, difficult time for us kasi nung nawalan nung franchise, 'di ba? Parang ganun lang tayo, 'di ba? So naiyak ako nung narinig ko talaga si Ted Filon na sinabi na ABS-CBN is now signing off. Talagang, I went to my room, I cried. I have this small space in my house I call my tiny room. So that's where I do my quiet time. So I was like praying. And then, very, very clear, sabi ni Lord sa akin, why are you crying? Sabi niya, never naman kitang pinabayaan. Sabi niya ganon. So I was like, parang nahiya ako kay Lord. Diba? So nung time na yon,
when we were doing Showtime, parang feeling namin frontliners din kami. And then we had to cut down on a lot of things na hindi alam din ng maraming tao na para matulungan natin yung isa't isa. 'Di ba? Dahil ang daming nawala nun eh. Pero dahil sa maraming nawala, marami ring kinailangan magstay. And dun ko nakita yung, wow, sundalo lahat. Yes. Yeah, sundalo and we lahat. all had broken hearts, but we soldiered on. And for me, ang pinakamahirap was that time nung nagka-lock-in kami sa Clark. Na it was so difficult to explain to my kids na aalis si mama for 1 month, I think, or 2 weeks yata kami noon, hindi ko na matandaan, na we have to stay in Clark kasi yung Clark lang yung time na yun na hindi naka-ECQ di ba? So imagine mo yung feeling na iiwan mo yung pamilya mo. Alam mo yung, akala ko talaga parang, ito pala yung feeling ng isang OFW. So parang ako, nung time na yun, oh my God, talagang ang hirap. Ang hirap i-explain sa mga bata. And I'm so thankful na yung Showtime family ko nung time na yun, sinabi ko. Kasi si Vice went to my room, nagkwentuhan kami noon, and then I told him, Vice, sabi ko, sana kasi yung mga bata, akala nila nag-enjoy ako dito. We're working, di ba? So sabi ko, so medyo iniiwas-iwasan ko muna yung mga paglabas-labas. Kasi, syempre, I don't like them to think na, she's there, nagpa-party, na ganito, hindi. Lahat kayo, hindi kayo basta talent lang. Tama ba? Yes. Lahat kayo may input. Yes. That this is how the show is gonna be. Kaya nga, napaka-authentic nung programa eh. Kasi dumating na sa point na, syempre, lahat ng tao na mapapagod ka din, nauubusan ka ng iniisip. So, all of us, syempre, tinatanong din kami ni Vice na, anong naiisip nyo, anong ganito, anong ganyan. Kasi if we don't give that love and dedication, baka sabay-sabay kaming nahulog na. Correct. Diba? Oo. Kaya, saluhan kayo that's why I'm sobrang proud of my Showtime family kasi ang dami na naming dinaanan. So, and then, we became closer. Yung faith namin lahat, pare-pareho mas lumalim. Now, you, Ami, Showtime or no Showtime, radio show or no radio show, morning show or no morning show, you've always been generous with your time. Kasi kunyari, tayong dalawa, doon naman nag-umpisa yun eh. Nagchismisan lang tayo, tapos nagsanga-sanga na yung kwento. Sa hallway lang to nagsimula eh. Ay, bakit hindi. ka Dati ganyan? pa. Nung pa tayo, nagwa-wine. Sa Sa Cork? Sa Cork, oo. Pero doon lang nagsimula. Noong mga panahon na may restaurant pa sa labas ng ABS-CBN compound. Yan, masaya, happening. Pero doon lang nagsimula. It all started with a conversation. And it wouldn't have happened if you hadn't been generous with your time. Sino ba naman ako para kausapin? Grabe ka naman. Oo, totoo. Uy, grabe ka. Pinapanood. Bata pa lang ako, pinapanood na kita sa ANC. Bagal ko doon. Dapat yun yung sasabihin ko. Pero bakit ka nga generous with your time? You're so... At saka hindi lang siya basta, hi, hello, ganyan-ganyan. Malalim yung mga... Conversations natin. Conversations. At I'm sure it's not just me. Ang dami namin. Oo. Bakit? Bakit? Di lang. Feeling ko lang, sa araw-araw, may pinagdaraanan ng bawat tao. So parang, to take time to someone na talagang kamustahin mo and just say hi and really ask kung, anong pinagdadaanan mo. Parang, gusto ko rin kasi na ginagawa yun sa akin. Siguro. Or that's my love language. I don't know. Yeah. To say that you have remained relevant all these years is Talaga such ba? an understatement. Kasi nga, girl, haligi ka na. Haligi ka na, diba? Pag pakituro anong poste ba doon sa ABS-CBN yung na-donate natin? Ganyan. But what do you feel towards the young? Ang daming bagong mukha at ang dami nilang magagaling. How are you to them? Are you to them in the same way that your predecessors were to you, na sila Tita Gloria? Oh, yeah. Oo. I think it was because of Tita Glo and how she trained me, Maricel Soriano, like, the people that I see every single day nung bata akong artista sa ABS-CBN. Like, Mel Tiangco before, Corina Sanchez, Kabayan, sino pa ba? Even Frankie Evangelista, 'di ba? Yun yung mga kinalakihan ko noon sa ABS na neneng-nene ako pumapasok ng studio, galing akong school,
And then I see them and they say hi to me. Diba? Oo. So, pinapasa ko lang din ngayon yun sa bagong generation. And I think some of them, they feel comfortable when they see me. So, they try to open up ang mga kwento. Pressure ganyan. ba yun? Na parang, because nga may bansag na, Chang Ami. Oo. And everyone looks up to you as if, you know, Shine. hindi, tsaka nasa iyo lahat ng kasagutan namin sa buhay. Nakaka-pressure ba yun na you always have to be right? Na you have to say the right thing kasi baka mamaya ibang payo ang mabigay mo. Oo. Hindi, ako naman, I try na when I open my mouth, pag tinanong lang ako, ganon. Hindi ako nangingialam. So if I feel na you trust me na and then you'll tell me what you're going through, then I'll give my advice. Pero kung you just need someone to listen, nakikinig naman ako. Pero ako naman yung tipo ng tao, Casey, na kunyari, nagbigay ako ng advice sa'yo. Tapos sinabi ko ganito, hindi ka nakinig or hindi mo sinunod. Dati na-hurt pa ako. Oh my God, natapos yung 2 hours ko, hindi ako sinunod. Parang gano'n. Or hindi man lang niya naintindihan what I'm trying to drive at with, with this business and everything. Kung paano ka, okay na yun. Ngayon, ay, kung makinig ka, ito. Kung hindi, okay lang din. Ganun na ako. Kasi nag-mature ka na rin. Yeah. Oo. Okay. But when it comes to your kids though, my goodness, you are a parent is the greatest advocate for anyone's child, di ba? Yeah. Ano ka nag-a-advise sa kanila? Paano yung, bilang child din ba? Pero iba yun eh. Anak mo yun eh. Oo, yeah. It's different. Nung si Adi pa lang yung anak ko, I was really very strict. Lagi akong pinupuna ko yung mga mistakes nila. And then after a while, I realized with Adi, na ito lang lately na pag-usapan namin dalawa ni Adi. Sabi ko, Adi, I've reached a point na with your brothers, si Kyle and Seiya, sabi ko, I'm sorry pero sabi ko, during your time kasi, I was always pointing out lahat ng mga mistakes mo. Yeah. And I would always say, ba't hindi mo to ginawa? Ba't hindi mo nilinis yung room mo? Ba't ganito, ganyan? Diba? Because yun yung way na nakita ko sa mommy ko growing up, kung paano niya i-discipline yung bata. And then, nung na-expose na ako to a lot of, seminars, mga ganito about parenting, and then manonood ako ng mga ibang tao on how they would give talks about, parenting style, ganito, ganyan. So sabi ko, I think I should change the way I talk to them or even, tell them kung may mali. So, now, instead of saying, kasi yung comparing, dati sobrang common yun sa atin, di ba? Bakit hindi ka ginawa? Bakit hindi ka katulad ni ganito? Ganyan. I stopped doing that. Yeah. So with Kyle and Seiya now, I just say, okay, let's talk. Ganito, ganyan. And that's very important, di ba? Yeah. Having this open line of communication with your kids. Yes. Dati kasi nung lumalaki tayo, hindi naman tayo kinakausap eh. Oo. Di ba? Tsaka pagka sumabat ka sa usapan, may lilipad na tsinelas na ang tatak ay Spartan. Di ba? Galingan mo lang yung pag-ilag. And then it was fun. I mean, okay lang. Di ba? Okay lang sa atin. Pero iba na ngayon. They have, kailangan kinakausap talaga sila. Yes. And ma-share ko lang din, it's equally important when we ask them to say sorry. It's equally important for us to apologize. Yes. Kung kailangan. Oo. So parang we have to be open to saying sorry as well, na na-hurt sila, kung meron mang nasabi, it was in the heat of the moment, mga ganyan. At saka very important na nakikita rin nila na hindi pala perfect si mama. Alam naman natin na merong segment si Chang Ami sa DWPM, Teleradyo, serbisyo sa Radyo 630. At dun sa kanyang segment, merong mga sumusulat sa kanya. At may drama-dramahan na nangyayari. Yes, every Friday sa every Chang Ami Friday. Presents. Chang Ami Presents, ang tawag po nun. So, antabayanan niyo po yun. So, ngayon ang gagawin natin, dream ko to actually eh. Mag-voice talent? Nagpresenta na ako. I Nasabi know, ko, nakarating gusto ko. sa akin. Ayan. So, since hindi mo pa ginagawa, hindi mo tuloy natanggap yung gift pack. May gift pack ako eh. Para sa mga nag-voice talent. kaya siguro hindi pa nila may kumuha ng gift pa ako. Anyway, so hindi ko naman pwedeng palagpasin yung
oras na to na hindi ko nagagawa, andyan ka na eh. Oo. So, let's try it. Let's try it. So, ikaw si Ako Lily? si Lily, ikaw si Andrea. Ang kwento po nito, may dalawang magkapatid, isang nakababata, isang nakakatanda. Yung nakababata po ay nag-abroad, pero pareho nila yung pangarap. Ang ginawa nung nakakatanda, nagparaya siya. Oh. So ito na nga, umuwi na si Bunso. dahil magpapasko na. Dahil Okay. Pasko na. So itong eksena nila Okay. sa bahay. Lights, camera, action. Ate Andrea, Merry Christmas. Ito po regalo ko sa'yo, ate. Salamat. Sige, ilagay mo na lang dyan sa lapag. Hindi, ate. Buksan mo na po. Sigurado akong matutuwa ka sa regalo mo. Regalo ko. Nagkamali na. Okay na yun. Buksan mo na. Lily, may ginagawa pa ako. Sige na, ilagay mo na dyan. Ate, simula nung umuwi ako rito, parang lagi mo na lang akong iniiwasan. Sinusubukan kong makipagkwentuhan, lumalapit, pero parang hangin ako, ate. Ano ba yung iniisip mo? Kita mo naman, di ba? Marami akong ginagawa. Dalawa-dalawa yung trabaho ko. Kailangan kong kumayod. Hindi naman ako gaya mo na maganda na ang trabaho sa Canada. Ate, hindi naman naging madali dun eh. Malungkot, mahirap. Di ba gusto mo yan? Kaya nga ikaw ang ginagastusan para makapag-abroad. Ako ngayon ang naiwan dito, ako ngayon yung nagtitiis, di ba? So kasalanan ko pa pala. Nagalit, ano? Kasalanan ko pa pala. Yun ba yun, ate? Yun ba yung ibig mo sabihin, ha? Ayokong pag-usapan natin to. Ako yung sinisisi mo, di ba? Oy, Sa galit na lahat siya. ng nangyari sa buhay mo, ako ang may kasalanan, di ba? Dahil nagparaya ka. Dahil pinili mong magpaiwan dito at ibigay sa akin ang pagkakataon. Ito ang kapalit, ate, na hindi mo na ako kikibuin habang buhay? Naku, pwede ka na. Pwede ka na talagang voice talent. Ang galing ah. Nag-audition ako sa'yo. Sige, Dali. tanggapin mo na ako, please. Okay. Oo! Sobrang sama ng loob ko sa'yo. Sinisisi kita sa lahat, Lily. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo, kaya ako yung nagpaiwan. Ako yung talunan. Ako yung nagdurusa dito habang ikaw, naaabot mo na ang mga pangarap mo. Ate, kaya ba kinalimutan mo na rin na maging kapatid ako dahil ganti ito sa lahat ng sakripisyo mo sa akin? Ay, pasado ka na! Diba? Very good! Okay na? Okay, pasado ka na. Papadala mo na yung gift pack. Oo, may gift pack ka na sa akin. Pwede. Salamat siyang Ami. Grabe. No, thank you so much, thank you, Ami. Casey. Such a wonderful, wonderful conversation that I just had with you. Nahasa yung Tagalog mo, no? Oo, at saka maiba naman, wala tayo sa hallway ng ABS, Yes. hindi ba? Thank you so much for joining us this thank you. afternoon. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.